Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ano member says? Amen. Salamat sa choir. Salamat po sa ating nandito naman na yung taga Barangay Salvacion. Amen. Yes. Preacher Junjun at sa preacher Samuel. Wala pa. Salamat sa special number. Salamat din po sa ating choir. At buksan natin ang ating Bible sa libro ni Philippians. Philippians 4. Verse 4 down to 10. Palitan ko ang pagbabasa. For the respect, the reading of the Word of God, lahat po tayo magsisayo. At yung walang baril. Hoy! Dala ka ng baril, kapatid. Yung walang Bible, magdala ng Bible. Amen. Walang baril. Pauwi na. Philippians 4, verse 4 down to 10. Palitan ko ang pagbabasa hanggat makarating po tayo ng 10. Sa Philippians 4, verse 4. Ang sabi po ng Bible, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Bye. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplications, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. 9. Those things which ye have heard and received and heard and seen in me, do, and God of peace shall be with you. Sabay tayo mga 10, go! But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again. Wherein ye were also mindful, but sila, opportunity, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir, special number, sa lahat na nandito ngayon, O Panginoon. Dalayan po ang iyong presensya ay kumilos sa kalagitnaan po namin, na tumatagnawa kami ng panampalataya according to thy grace. Ganon din po sa mga kapatiran nasa ibang bansa. I commit unto thy hand to take care of them also, God, to encourage them to continue to serve. Ganon din po, Panginoon, na ang kaaway laing kapusin, huwag kumilos sa kalagitnaan po namin. Dalayan ko po, Panginoon, na tulungan po ang iyong lingkod dahil may manot natin. I can do things to speak out thy word without thy presence, Father. It is only thy grace and mercy that I can speak out thy word. Upang magkaroon, O Diyos, ng pagkapala sa bawat isa. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Na po magsiupo. Dito po sa Philippians, chapter 4, verse 4 down to 10. Ladies and gentlemen, makinig po sa ating mensahe, ang ating oral sa maiksi na. The Christian joy in serving the Lord cannot match or cannot comprehend or we cannot compare. Ano man po ang mayroon po sa lupa na kinagagalak ng tao, kailanman hindi niya kayang tumpasan yung pong paglilingkod ng may kagalakan na ang Diyos ang nakita sa buhay ng bawat isa. Amen? Maliwanag po. Kaya sa Philippians chapter 4, rejoice in the Lord. May awitin yan eh. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Yeah. Si Brother Alex, tumawag ka na eh. Tinawag na eh. Rejoice. Nga. Oh, amen. Dito si Brother Alex. Rejoice in the Lord, mga kapatid. Tayo po ay magkaroon ng kagalakan, spiritual rejoice. Let your moderation be known unto all men. Known unto all men. Hindi lang po sa bayong maawit ka na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lang po sa magitan na ikaw ay yung pong secret Christian.
ay dapat malaman ng mga tao na ikaw ay mananampalataya. Amen? Amen. Mga seaman nga pagka nagtapos ka ng pagkasiman. Amen. You have to be proud na I am a seaman. Di ba? Tinapos mo ang pagkasiman, hindi seaman ha? Seaman. Meron din po nagtapos ng engineer. Amen, engineer. Ayan, di ba gano'n? Lalo kung masa sa board. Mga nurse, proud sila na sila yung nurse. Pagdating sa pagka-Kristiyano, takutin ka. Anong tawag doon? Mga sundalong takbuhin. Mga sundalong natatakot. Ang sabi ng Bible, maliwanag ko, huwag kayong matakot yung mga taong kaya niyang patayin physically, but they cannot kill or they cannot put to death yung soul na mayroon po tayo. Kundi kayo po ay matakot, yung katawan at ang soul ay kaya niyang tapusin. Sige nga, amen? Ayaw manuwag sa Bible, Matthew. Kaya, mga mananampalataya, in order for us to enjoy a Christian life, we should abide or we should stay in the landmark of what God told us or instruct us to do. Pag oras tayo po ay lumayo sa salita ng Diyos, balang araw matatagpuan ka na backslider. Okay? The true source of joy and the Christian life. The title of the message. Yung pong joy, yung pong expressing gladness. Pinapalabas mo yung kagalakan na mayroon kang joy sa puso mo. Amen? Dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi natatakot na lumabas dapat yung ating bibig na mayroong mong joy. Mayroong lumabas na, Hallelujah, dahil the glory. Mayroong joy sa pag-aawit. Pero ang kanyang mukha, malungkot. Hallelujah, amen. Hallelujah, dahil the glory. Hindi ka, hallelujah, dahil the glory. Di ba magkaroon yung pungiti? Makita sa buong mukha. Pastor, meron din ganyan. Gaya, pwede si San, gayaan niya rin yun Hallelujah, dahil the glory. Meron din ganyan, pero ang kanyang puso wala. Pag usapan ko ang puso, makikita mo ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Bakit? Maraming paraan na makita ang Kristiyano tapat. Hindi lang sa attendance, hindi lang po yung pagbabasa, hindi lang po yung manalanginin, hindi lang po yung atin lahat ng activities katulad ng soul winning program. Meron nga dito, yung preacher natin dito, alam niyo mga kapatid, nagtapos ng seminarya. Teacher pa yan. Board pass yan. Pero umatin ng training po ng soul winning training program. Tingnan mo yan. Alam niyo mga, hindi naman basihan yung anong mayroon ka. Hindi yan ang usapin That is not the center. Ang sentro dyan, pag tayo po'y, ang pag-usapan ay the Bible, kahit anong theologians na tinapos mo, anong klase, Doctor of Theology, ano ba yung minaster mo sa theology, ay, we still continue being a student of the Bible. Estudyante tayo lahat kasi ang salita ng Diyos, wala naman nag-graduate dito na tumigil na kasi marunong na ako niyan. Magkaiba ko yung title ng secular kaysa yung the Bible, the Holy Bible. Kasi ang author ng Holy Bible ay the Holy Spirit. Yung author buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya, ang kanyang salita ay katulad po ng bukal na hindi nawawala ang mensahe na sasabihin sa atin. Buhay ang kanyang salita. Hindi namatay ang author. Samantalang na secular book, maraming namatay na. Si dating congressman, ay dating mangbabatas na siya ay nagtayo po ng 1973 Constitution, ay patay na. Pero magaling na constitutional conventionist. Expert sa batas, master sa batas, doctor of law. Pero default na. Pero minamahal ng tao ang kanyang mga version, documentaries. Pero how much more we give importance yung salita ng Diyos kasi buhay yung author. Nagbibigay sa atin ng instruction
what to do and to enjoy the Christian life. Makita nawa sa atin po, yung pong kagalakan, joy in serving. Ay, mga sundalo nga pag sila po nagsama-sama kumakain, masaya sila Ha? May isang sarito nagpinto nga dyan Nandiyan yung mga kasama niya, nakahiga. Umadanak ang dugo. Nawalan na ang dugo. Nagpapaalam pa. Sir, pakisabi sa pamilya ko na kung sakaling maubusan ako ng dugo, wala pa yung chopper. 3 days lakad mula sa kabundukan, sa patag, sa kapatagan. 3 days walk. Malayo na, ako'y maligtas pa. Dumadanak ang dugo ko. Ang tama niya, dito sa kanan tagili ay sa kanin ko ng kanyang nakuha yung kanyang baga. Dugo. Tumatawa naman sila. Pagkain. Enjoy being as a soldier. And the defender of democracy. Kaya yung pinangako ng mga sundalo Tayo bilang mga anak ng Diyos, being the defender of faith, we should have the same attitude, more than those kind of faith, or more than those kind of discipline, na naitanim sa mga kasundaluan, to stay, be faithful to our Constitution. Sa atin bilang mga anak ng Diyos, na tayo po ay mga sundalo ni Kristo, bilang mga sundalo, tingnan niyo po, dapat manatili po tayo na mayroon pong kagalakan. Ano po yung dinaramdam mo? Ano ba yung problema mo? Dapat magsaya ka. Sa atin pag may problema ka, idinadamay mo ang Panginoon sa paglilingkod. Pwede ba yun? Pagdating nawas sa paglilingkod, walang dapat idadamay. Huwag natin damay paglilingkod. May problema ka physically, may problema ka sa tahanan, may problema ka ng personal problem. Huwag natin idamay. Kasi ang protektor, ang tagabigay ng pagkain natin araw-araw sa ating kalusugan at sa ating lahat na ginagawa dito sa lupa, siya ang may hawak. Kung ang problema mo ay ganito, huwag mo may dama yung ganyan. Ang problema lang sa atin, idinadamay natin yung ganitong problema mo, parang malaking bahay ng problema. Maganda sana kung nakakatulong to resolve the problem. Hindi ka man kapatid. Ididiin ka hanggat mawala ka sa wala ng paglilingkod. Tatandaan natin ang ating pinaglilingkuran, baka mangyarihan. Ang ating pinaglilingkuran ay buhay. Ang pinaglilingkuran natin, maraming pangako sa atin, sa bawat mga anak ng Diyos, na hindi kita pabayaan. Sa panahon man na masaya ka, sa panahon malungkot ka, sa panahon may problema ka, hindi kita pabayaan. Nangako naman ang Panginoon. Tapos may problema tayo, doon ka lalayo. Hindi mo Panginoon na. Pag mayroon ng Panginoon, sa karating lalapit. Pag may problema tayo, may bitawan tayo, hindi ganun pa ang Diyos. Remember that, Christian. Unang puntos. Philippians 3:1. Philippians 3:1. Basahin natin. Open with me your Bible sa Philippians 3:1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me, and that is not irksome, but for you, it is said. Philippians 3:1. The doctrine of joy, the doctrine of Christian joy. Ano ba yung doctrine? Ano ba ang katuruan? Yan ang ibig sabihin doctrine. Ano ba yung ating idinideklarang kinakatayuan natin? The Bible says, the doctrine of joy, the joy of justification sa chapter 3, verse 9. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which of God by faith. Kaya yung pananampalataya na mayroon po tayo na itinanim po ng banal na kasulatan. Nagkaroon lamang tayo ng pagkaalam tungkol sa Diyos Ama at saka kahit tungkol sa Diyos Anak dahil po sa Ebanghelyo. Because the Bible reveals who is God the Father, who is God the Son, and who is the God in Spirit. Inire-reveal po ng banal na kasulatan at ano ang purpose yung tatlong Trinity ay sinasabi sa atin if we only hear the message of the Bible. Kaya nga mahalaga yung pakikinig. Sarado dito, pumasok, huwag lumabas. Kundi pumasok,
pumunta dito, gagawin natin. Are you with me? Amen. Ayan, the joy of justification. Romans 5:9-11. Romans 5:11, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Yung atonement. Aton. Anyaton ti Tagalog. Forgiveness. Pinatawad. Kinuberan. Ano? Kaya rejoice because our name are written down in glory. Lucas 10:20. Our name is written in heaven. Kaya ang Kristiyanong mandirigma, kahit nag-iisa ka sa sanlibutan ito, kahit pumunta ka sa ibang lugar, puro mga unsaved lang doon, kahit nag-iisa, tatandaan mo, ang pangalan mo, nakasulat na sa langit. Ano man mangyayari sa atin? Ano po kaswal din dumating sa atin? Nakasulat na ang ating pangalan sa langit. Di ba ang buhay sa lupa? Kung samantalang lamang. Kahit nag-ipon ka ng marami ito, maganda mag-ipon. The Bible says. Pero pag inipon, hindi mo ginamit sa Diyos, you miss the bigger one, or the biggest one. Why? Because, why? Ang heartbeat ng Diyos is souls. More souls to be saved. Iyon po ang tibok ng puso ng Diyos. Kaya tayo po ay tinubos para lamang naman tayo ibahagi sa kanila the same message of repentance to the people of saved. Iyon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit mahaba pa ang ating buhay para lamang magamit tayo para lang sa His gospel. Mayroon bang ibang layunin maniwala sa gospel dito sa Bible? Kaya nga si Jesus Christ bumaba to redeem or to save us. Iyon ang unang misyonaryo sa langit. Pero bago dumating ang misyonaryo, meron tayong forerunner. Sino yung forerunner? Naayon sa chapter 1 of Mark, chapter 1, verse 1, down to 3. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sino yung beginning of the gospel? The proclaimer. Kaya ang mga Baptists, they are proclaimer. Hindi po tayo nangangaral na walang authority. Kaya mahalaga ang authority. Ang malungkot. May mga Baptist na punta na sa CCF. Tanong, saan nagmula ang CCF? Saan nagmula yung born again? Saan nagmula itong kinopya nila na saved by grace? Saan sila nagmula? Pumunta tayo sa history. Dito sa Bible, hindi may ilihim. There is one man who preached the gospel with the authority from the Father, because the Father sent this man, the prophet, the preacher, the proclaimer. Wala na pong ibang pinangaral, kundi magsisi kayo sa kasalanan. Kayo po mga tao, maraming kasalanan, magsisi kayo. The only remedy is to ask forgiveness. Kailangan di sasagutin ng Diyos sa panalangin ng mga saved, unless they have to repent themselves. Kung paano sila mag-repent, hindi sila mag-repent kung walang mangarang sa kanila. Kaya mayroong susuguin. Kaya ang ating sinusuportahan sa mission ay hindi nasasayang ang ating mga support, sa mission. Piso man ang support mo, 5 piso, 10 piso, hindi nasasayang yan. Basta nagmula dito. Mahalaga sa puso mga kapatid. Hindi timbangan ng marami, hindi ang timbangan dito, yung heart. Kung ang puso mo matuwid, God will bless you. Hindi lang po ang pamilya, pati buhay mo. Bakit? Hindi po ubayaan ang ating malaking employer, ang ating buhay. Dahil tayo po ay naglilingkod sa Kanya at sumusunod sa gusto niya. Siya ang ating provider. Ikaw, pumasok ka sa isang kumpanya. Kung sundin mo ang gusto ng employer, bigyan ka ng magandang sweldo. Bigyan ka pa ng mga magandang opportunity ma-promote. Kaysa sa harapan po ng Diyos. Hindi tayo pabayaan. Protektado pa sa enemy. Hindi lang protektado sa enemy. Gagamitin pa tayo. Recorded pa in heaven ang ating mga reward. Dito sa lupa, magkaroon ka ng magiting na reward dito, magandang medalya sa lupa, mawala rin ang lahat siya. Kaya tutupukin lang Diyos ang salibot sa magitan ng apoy na sa Revelation. Kaya pag mag-ipon ka ng kayamanan, is good, the Bible says. Si Abraham ay mayaman eh. Walang problema, mag-ipon ka. Ang problema lang, kung katulad yung mayaman na sa Lucas, ang sabi niya, mag-ipon ako ng
maraming kamalig at lagyan ko ng maraming mga naani na palay. At sasabihin ko sa iyong kaluluwa, sa aking kaluluwa, kaluluwa, magsaya ka, dahil bukas may pagkain ka, sunod na buwan may pagkain ka, sunod na taon may pagkain ka. Sagana ka sa pagkain, kumain ka masagana. Iyon po ang nasa laman, ang utak ng mayaman na yun. Pero sabi ng Bible, sa Lucas yun, mula ngayon, kukunin ko yung buhay mo na. O, nasaan nga yung ipon niya? Pero pagsasabi mo, Panginoon, dahil ako po ay pinagpapala mo ng ani, pinagpapala mo ako ng marami, ito yung para sa iyo. In furtherance of the gospel, maraming maliligtas ka. Tulad ko ng bibigay, lumaganap ang mensahe mo na ikaw ay tinatasang sa libutan na dapat pakinggan na lahat ng tao dito sa lupa. Pagdating sa Pasko, lahat mo sila ay makikinig sa mensahe. Anong ginagawa kayo pagdating sa Pasko? Merry Christmas to you. Ganyan naman. Diba, Brother Alex, gano'n? Brother Alex, maraming nakikita sa kasi. Oh, nakikita niyo kasi, si Brother Alex eh. Maraming paligid niya. Alex! Mamaya. Diba gano'n? Oh. Hindi ibig sabihin, maraming nakikita dyan. Ano ba? Ang ginagawa ng mga tao pagdating sa Pasko. Sinong bahagi sa kanila ang salita ng Panginoon? Maraming mandarambong ngayon. Wala namang kaluluwa eh. Sabi ka niya. Magsaya ngayon kasi ang kasaya nandito sa lupa. Ang langit ay sa lupa. Pag masaya ka na, eh, hindi ko sa lupa na. Sa langit na yun eh. Pag masaya ang tao, langit na yun. Pag masama, hindi yan. Wala namang tayo kaluluwa. Ito kaluluwa. Oh, mayroon na nga rin din yan. Yeah. Pagbasahan mo, bakit gumawa ka si Jesus Christ? Ha? For the Son of Man, He's come to seek and to save that which was lost. Paano mo maliwanag yan? Tapos sasabihin, wala mong impyerno, ano ka? Hindi na takot ko ano eh. Ngayon sabi ko yung recommendation ko sa nagawin eh. Ano kaya kung ulitin natin yung leader yan? Leader dito, leader dito, leader dyan, leader, lahat ng mga leader nila. Ilagay dito sa patunayan mo sa Bible mo walang kaluluwa. Pag hindi makasagot ng preacher, ihulog sa bangin. With camera yan. Ganda. O sige, ikaw Baptist, patunayan mo nga, nandito. There is soul, there is body, and there is spirit. Nasaan sa Bible yun? Ito. Ikaw naman, nasaan yung sabi ng Bible walang kaluluwa? Walang ipakita. Nangangaral ka ng what? Tapon na. Kung gawin natin yan, eh sabi ng Bible, love your enemy. Diba? Pali mo yung tao, putunin mo niya. Ibulsa mo na, palitan mo ng mga mahal. Sa akin ang pagiganti sa ito, no? Yan ang buhay ng Kristiyano eh. Yan ang buhay natin mga kapatid. Mahirap mamuhay na isa pa buhay ang katuruan ng Bible kasi mamahalin mo ang kaaway. Yung gustong papatay kasi mamahalin mo yung spiritual eh. Ipag-pray mo siya maligtas. Ipag-pray mo na siya buhay. Makilala niyang Panginoon. Yan ang buhay natin. Hindi tayo pwede magiganti. Hindi pwede sumaka. Hindi pwede magsalita. Hindi pwede tansyakan. Ano ang gagawin? Iiyak ka sa Panginoon. Maawa sa atin. Itong tao dito ganyan. Spiritual care. Spiritual lang. Amen? Amen. Kaya yung nangarap magpasto. The joy of justification. The joy of sanctification. It involves knowing Christ not only as Savior, but as sovereign. The joy of justification. The joy of justification. The joy of sanctification, it will involves knowing Christ. Not only as Savior, but His sovereignty. Sanctification. Kanina, justification. We should have joy because we are justified. Magalakid ka dahil nakasulat na sa libro ng buhay yung pangalan. Nasaan? Sa Lucas. Magsayahin ka dahil ang iyong protector ay yung taga-savior ay nasa taas. Pero ang Kristiyano, kahit pinangako niyo, hindi kaya ibigay ng sanlibutan yun eh. Hindi kaya ibigay ng sanlibutan yun. Ipangako ko na listado ang pangalan mo sa langit. Sige nga, asaan ba yung kaharian na listado ka? Meron ba? Wala. Kaharian ng lupa, mayroon. Si Satan. Pero sabi ng Bible, tutupukin ng Diyos ang apoy ang sanlibutan. Hindi ibig sabihin, matatalo yung hari ng sanlibutan. Samantalang sinabi ng Bible, nakasulat na yung pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan sa langit.
Pag nakasulat na sa langit, o di, I am with the Lord someday. Hindi mo masaya yun? Ano ba gusto mong kasama yung mga ganyan? Pero sabi po ng Bible, the joy of justification and the joy of sanctification, Isaiah chapter 3 verse 11, 10 to 11. Joy is the blood which flows from the gate of the heart when the king is in residence. Iba ang bandila ni Kristo kaysa yung bandila ng sanlibutan. Ang bandila ni Kristo, hindi kailangan bumagsak. Wala kong pwedeng tumalo pabagsakin ang bandila ng langit. Dahil ang sabi ng Bible, God is eternal God. God is invincible. God is powerful. God is almighty. Iyon ang ating inaawitan. Iyon ang pinapakinggan natin ng mensahe nandito sa Bible. Ayun na, hindi pa nakikinig. Meron pa ng gaganyan. Meron pa ng hindi. Kaya sabi ng Bible, makinig pagdating sa salita ng Diyos. Noong panahon ni Solomon, pag nagsalita si Solomon, bilang hari ng Israel, pinapakinggan dahil po sa salita ng Diyos. Gano'n po pagrespeto ng salita ng Diyos. Gano'n po ang pagrespeto natin yung nasa taas. Kasi love letter niya sa atin to eh. Love letter ng Panginoong Diyos. Ito mas nakasulat dito. Nire-remind sa atin ang dapat nating gawin bilang mananampalataya. Ito naman ang ayaw natin pakinggan. Ito naman ang ayaw natin basahin. Ito naman ang ayaw natin i-meditate sa salita ng Diyos. Araw at gabi. Yan ang gusto mo i-meditate. Yung ganyan. Ano yun? Alam niya ito yun eh. Ano niya ito? Ay, mga young people. Ano yung ganyan niya? Pasok. Listen to me. The Bible says, sa James chapter 1 verse 2, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sa Santiago 1:2. Kaya ladies and gentlemen, ang salita ng Diyos ay dapat hindi matagpuan sa atin na tayo madismaya. The joy of glorification, the primary business for the Christians for the Christians is how much can I serve Him, but how I might get my soul and to a happy state. Katulad dyan, pag tayo maglingkod, pag ikumpara mo yung binibigay mo na 1,100, 2,000, ganyan, wala kong tutumbas. Ano naman, Panginoon, ang dapat kong magawa? Na iyon po ang iyong kinatutuwa para mabuhay pa ako mahaba, mayroon. Yun ang alam mo. Yan. Ano ba yung gusto niya? Ang gusto niya, mag-invite ka ng soul dito, mawitness ang masay. Yan gusto niya, number 1. Pangalawa lang yung pera mo, yung pagmura mo. Hindi number 1 pera. Ang number 1 niya, yung paano ka makagawa, ma-involve, pag-i-invite, pag-share, at manalangin sa mga unsaved na ones. Amen? Yeah. Kung wala ka pa doon, wala ka pa sa giving, wala. Yun yung tukoy, you serve me with your mouth, but your heart is far from me. Meron ganyang Kristiyano. Naglilingkod kayo, hallelujah, dahil the Lord, pero yung heart mo, malayo naman sa Diyos. Yun ang nagmaskara. Meron ba ganyan? Mayroon. Nagmaskara. Tanggalin mo yung maskara para makita kung sino ka. Ako si Edmond Aquino. Ayan. Pag nagmaskara, hindi identified yan. Di ba? Pag tanggalin yung maskara, may identified kung sino talaga. Kristiyano ka, amen. Baptized. Baptist believers. Okay. Baptized by a proclaimer. A license with authority to baptize. Amen. Talaga namang stand by the faith. Stand of faith. Stand in the arm of faith. Ano man ang nangyari, hindi ka pa rin. Amen? May nakausap ako dyan. Itong mga sundalo ng Panginoon dito sa kabila. Soldiers Church. Pero by business sila. Sabi ko, maganda yung pinalakad kasi isang linalakad by base. Tanong ko sa iyo, kapatid, saan nagmula yung authority nyo? Hindi makasagot. Noong si Jesus Christ, tinanong ng mga Hudyo, saan nagmula ang authority mo at sino ang nagsugo sa iyo? Yan tanong nasa Lucas yan. Sa chapter 20, I think. Verse 1 to 3.
Saan nanggaling ang authority mo? At sino nagsugo sa'yo? Sino nagtanong? The elders. Tinagtanong niya, the elders. Ang mga elders, panglakayin. Pangalawa, mga scribes, mga yayaman, may pinag-aralan. At the high priest. Hindi kilala ng lipunan niya. Hindi respect. Yun ang tanong nila, tatlo. Kaysa sila magtanong, for thou doest this thing, what authority thou doest this thing? Anong authority na mayroon ka na ginagawa mong lahat na ito? At who give thee the authority? Ang sagot ni Kristo, ito naman. Bago ko sagutin, ako naman magtanong sa inyo. Saan nagmula ang authority ni John? Ibinalik. Saan nanggaling ang authority ni John? Sa taas o sa tao? Sabi nito mga tatlong marurunong. Mag-usap muna tayo. Pag sabihin natin sa taas, bakit hindi nyo ako pinakinggan, papakinggan? Sabihin tao ito. Pag sabihin naman natin na mula sa tao, sigurado babatuhin natin ng mga tao, babatuhin tayo ito. Bakit? Dahil alam nila na si John isang propeta. Si John, sinasabi niya tungkol sa taong ito. Itong taong ito, sinasabi niya ang Ama. Ano sasabihin natin? Huwag natin sabihin. Sabi ito, manururo. Kaya mahalaga yung authority. Kung sana sa pulis, maraming pulis, pero kailangan yung registered sa crime ang pangalan niya. With authority. Para makuha nyo yung sabihin. Hindi pa nakuha, yung paliwanag ni brother, si brother Alex, yung pa hindi nakaintindi ang authority. Kaya mahalaga kung bakit ang mga Baptist is a proclaimer. We are not preaching or sharing the word of God by joining church. Kundi ikaw, nagkasala ka. Amen. May pinuso ko naman. Kung nagkasala ako, sasabi lang buwan ako. Lilawin mo buti. Ikaw ay nagkasala, ako nagkasala sa mata ng Diyos. At kailangan natin na admitin natin ang ating nagawang kasalanan at humingi tayong tawad. Iyong lumikha lang. Pagpasalamat po tayo kung tayo may mapatawad pa sa ating ginawang kasalanan, sa isip, sa mata, sa tayo. Maraming kasalanan. Panlabas at panloob, makasalanan. Ang ating dugo, madumi. Paano sabihin mo na magitan magkawa ng mabuti, may ligtas ka? Hoy! Sa magitan lang ng kaawaan ng Diyos. Amen? Amen. Pangalawang punto sa 4:4. Chapter 4, verse 4. The discipline of Christian joy. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. The maintenance of joy in every situation and atmosphere. Maintenance. Discipline of Christian joy. Ito ang Christian joy. Ito. Pagdating po sa may problema, harapin mo ang problema. Ano ba ang problema? Hindi sa magitan ng ganyan. Hindi sa magitan ng pumunta ka sa Baguio, magliwaliw ka, mawala yung problema. Hindi gano'n. Harapin ang problema. Sa magitan ng ano? Halika dito kapatid, mag-usap na tayo. Bago tayo mag-usap, manalangin mo tayo sa interview ng Banal ng Espiritu Santo. Pray. Ganito yan ang problema natin. Kinain mo yung isda na niluto ko doon. Pagpasok ko pala, lumabas ka. Ako'y nagugutom kaya nagalit ako. Yun ang problema natin. Sa'yo, yun ang problema natin. Yung nagutong bangus dyan o isda dyan. Pati pa yung pagsasama natin magkapatid, pagkakaibigan natin. Nasira na dahil lang dyan. Di mo ako pinapansin. Ay, Brad, kumusta ka na? Hindi ka mo pumapansin sa akin. Dahil pa sa tilapia. Magkano ang tilapia na isang pilaso? 100 pala eh. Yun ang pinagawayan natin. Dinadamay natin ng maraming tilapia. Pati pagkakaibigan natin, pag-aasawa natin, dinadamay mo, mag-iwalay na tayo. Ganyan. Mga maliit na bagay, yun ba ang katubunan ng problema? Kung may problema, doon na lang nakapokus sa problema to resolve the problem. Through the intervention ng Panginoon, dahil tayo ng manangin. Amen? Amen. Lalo ito mga ladies kasi. Mga ladies, pag may konting problema, lalo yung mga men, yung mga mister, may nakasama lang, nakausap, personal, nag-usap sila, sikreto. May katawan, nakita ni Mrs. Hoy, mayroon ka ng mahal, no? Ganyan. Tatanungin kayo, pabariban ng tarong. Anong mahal? Nakita ko kayo, lagi kayo nag-uusap, sekreto kayo. Ano ba yan? Suspect pa lang.
piniriyuda ng sentence. Kaya tinutukoy na, give judgment without trial. Yeah. Di ba? Kaya, Pisces, mag-ingat-ingat. Huwag kayong magsuspisa ng ganyan. Mayroong kano. Yeah. Lagi mo hindi pinapansin. Lagi mo akong tinatagilid. Lagi mo akong walang oras sa akin. Lahat na lang, doon ka lang. Hindi ka no. Nag-usap tayo. Nagsiselos na ako. Bakit ka nagsiselos? Kay Maria. Bakit? Lagi kay Maria ka na, hindi wala sa akin. O di, sa'yo, pupuntahan mo. Problema kay Maria. Ipatuloy mo ang pag-uusap kay Maria kasi masaya mag-iusap si Maria eh. Ano ang nag-usapan niya? Tungkol sa school, tungkol sa mga bagay na kasama, pagkakaibigan. Ikaw, pag mag-usap tayo ikaw, ganito ka. Kaya medyo ako nasasaktan. Sige, maghanap ako ng medyo magkakaikali sa akin. Di ba, mayroong gano'n? Gano'n din sa lalaki sa babae. Maliit na problema, we can resolve the problem if only we call the name of the Lord. Ganun lang kasimple, mag-resolve ang problema, kapatid. Never solve the problem. Inalis mo ang presensya ng Diyos. Solve the problem with the intervention of the Holy Spirit by prayer. Para hindi dadami ang problema ng bukan. Maraming nadadami dyan. Problema ng bangos, damay pati kaliwang pa. Bangos lang yung pagkain ng yun. Sa atin kasi dinadamay natin lahat. Kaya discipline of Christian joy. Tinan mo mga PMR. Nag-training sila. Nakita namin yung training ground ng PMA. Talagang matindi ang PMA. Talagang nakakahamon ng PMA. Bata pa lang 18 years old. Second lieutenant. Pag may problema kay Medyo, sir, excuse me sir. Ano problema mo, lieutenant? Sir, ganito yan eh. Ikaw kasi sir, ganito ang ginawa mo. Sir, ganito. Sir, ganito. Sabi ni Medyo, keep your mouth shut. Magpahinga ka muna, lieutenant. After na magpahinga ka, kausapin mo ako, yes sir. Ganun lang. Hindi yung, ganito nga, dapat sana alam nyo, mas simple kaysa doon. Di ba gano'n? Kasi tayo po may spiritual dito sa atin. Spiritual, ibig sabihin, the Holy Spirit, which is the comforter, nasa atin, abiding in us. Nasaan yung comforted? Yung ganyan na salita, mula sa flesh yun. Don't ever allow flesh mag-function sa atin. Don't allow yourself to be used by the flesh. Allow God, allow the Holy Spirit to work in this vision. Then is joy. Remain the joy of the Holy Spirit in us. Because we allow the Holy Spirit to work in us and avoid the flesh to work in us. If you allow the Holy Spirit, you hate the world. Hindi mo pwedeng, mahal mo yung Holy Spirit, mahal mo rin yung flesh. Mahal kita Holy Spirit, pero gusto mo may kaliwa. Ay, pwede yan. Gurayan, di ba isa? Kaya, discipline. Personal application, the Word of God, Colossians 3:16. John 15:11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Magkaroon tayo na manatili ang joy. Kung lamang tayo po ay pasakot yung dikta ng Holy Spirit. Sa Jeremiah 15:16, Thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Rejoicing of my heart. The joy and rejoicing. Ayaw niyo ba yung joy? Ang ganda yung mamumuhay na masaya ka eh. Yeah? Ano mo? Gusto mo ba yung kita mo naging hold apple, mga kriminal? At ang problema na, kinakastan pa na. Alin? Ang problema? Di ba galit magalitin yung taong ganyan? Pero ang Kristiyano, hello, bakit po? Di ba? Pag mag-spell yung tao, mas magandang tingnan ng kanyang mukha. Pero ngayon mga old apple ngayon, kahit old apple matawa na rin. Vote for me. Diba? Lilintangin ng mga tao. mga old apple, ganyan din eh. Kaya natin mga Kristiyano, masasaya sila. Masaya rin tayo. Kahit kurakot, kahit tumitigpak. Masaya rin tayo. Kaya mga old apple, criminal, masaya rin. Hi, hello, Brother Ramon. Hey, kumusta ka? Yan. Saya-saya ni boss Yan. So parang kriminal. Di ba masaya rin sila eh? Samantalang ang mga anak ng Diyos, ano problema mo? Wala akong pera. Walang pangkain mo. Yan ang problema. Walang pangkain. Pag masipag ka lang,
may pera. Bakit? Yung kalusugan mo, awa ng Diyos. Mas maganda mo malusog ka kaysa yung maraming ang pera, may sakit ka na. Sige, mamili kayo. The manifestation of joy. Joy is that element of Christian spirit which sing a song. Joy in prayer, joy in perseverance, joy in progress, joy in purpose, joy in maraming klaseng joy. Joy in passion, joy in purpose, in prosperity na ulan. There are so many joy that we have to encounter or joy that we have to enjoy in the Christian life na ibinigay ng Diyos. Manalangin lang, wala kang joy. Manalangin ka, gusto mo. Hindi, mag-free tayo. Ganyan sana, hindi. Manalangin ka, gusto mo. Manalangin, makauma, lupa ka lahat. Mga ugali natin tayo, mga palitan naman natin. Pag tayo manalangin, Panginoon, hindi. Ganyan sana eh. Panginoon, salamat po sa akin. Hindi ka na, Panginoon! Pinabukasan, Amen! Meron, Alex? Amen. Oh. Alam mo mga ugali natin, hindi pwede ganyan. Pangbukas, 4:4. The delight of Christian joy, the sweetness, the Spirit, Lucas 1:47. My spirit hath rejoiced in God, my Savior, finding her peace, joy in the word of the Lord. Her spirit was sweetened because yung joy na pinagkaloob ng Diyos sa atin, we enjoy it in Christian life. Siguro, sino yung mga married? Di ba, physical lang, nung bago kayo pong nagkasagutan si Mrs., there is sweetness. Di ba ganun? Physical sweetness. Di ba, brother? Nung sinagot ka ni Mrs., ay ayatin ka. Friend. Ay ayatin ka. Di ba ganun? Mahal din kita. Mahal din kita. Di ba? Mayroon kang joy, physical joy. Yung mga married lang to, wala pang mga dalaga, wala pang joy yan. Kaya. Pero silang joy. Di mas higit yung spiritual joy, physical joy, spiritual joy. Bakit? Yung mga sweetness physically is just physical yan. Iba po yung spiritual joy na yun ang pinakasentro sa lahat, na yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na bigyan natin ng pansin at halaga sa buhay natin. Christian man. Amen. Amen. It satisfies the soul. It satisfies the soul. The sweet and the spirit. Letter B, it satisfies the soul. He satisfies the mind with truth. He satisfies the heart with love. He satisfies the will of liberty. Ito yung isa-satisfy niya. Kukumplituin niya. Yung mind na mayroong katotohanan. Magkaroon ka ng karunungan na tuklasin ang salita ng Diyos. Saliksikin mo ang salita ng Diyos. At magkaroon kayo ng heart with love. Magkaroon kayo ng will of liberty because you seek first His word. It satisfies the soul. It strengthens the body, Proverbs 17:22. A mercy heart doeth good life and medicine. Nehemiah 8:10. The joy of the Lord is your strength. The body is strengthened when a person is full of joy. Malakas ang tao na masaya magsasalita, masaya walang problema, kung mayroon kang spiritual joy. Hello? Pag ikaw ay nakukunwari masaya, ay makikita ka pag magpupo ka mag-isa. Pag nakupa, wala nakakita. Ang problema na, pamatay na lang ako. Kaya sasabihin mo ganyan, pare, wala nakakita. Pag may nakakita, ayan na! Gusto ka na pare, pare. Hindi totoong joy yun. Ang Christian joy, kahit nag-iisa, amen, hallelujah, thine the glory, revive us. Pag nag-iisa ka, kumatawa ka. Pag nakikita sa'yo, mayroon ko mga ganyan, hindi. Maawit ako sa pahingan, masaya. Ano ang sekreto mo? Kahit may problema kayo, masaya ka. Di ba? Makakain ka, sa masaya ba? Di ba? Sister Lady? Sister Lady lang, hindi lang yung binigyan ng ulam niya ni Francis. Tampo na si Sister Lady. Si Francis naman, kung hindi lang ako, hindi ka nagkaroon ng ako, o hindi ka nagkaroon ng ganito. Dahil sa mga mo, ganito ka. Hindi ko pa magiging na sardinas, kaya sardinas lang ulam ko. Sardinas lang pinagawin, mga maliliit na bagay. Pag-pray nyo, improve nyo. Kaya mature spiritual, mag-mature tayo. Hindi lagi tayong baby. Kasi kung lagi tayong baby,
Hindi yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos ay mag-grow spiritually. Yes. Tayo kung nalain mo gano'n, may sarang Panginoon sa iyong masalita. Salamat o Diyos sa paalaala mo sa amin na kami po'y manindigan na maglingkod po sa inyo, na tumibay sa pananampalataya according to thy grace. Wala kaming kakayanan, Panginoon, na manindigan na sagupayan ng kaaway. Pero nangako ka sa amin, O Diyos, na protektahan mo kami from the enemy lang. Tutulungan mo kami sa bawat problema po namin. At ganoon din po, Diyos, na susuportahan mo kami financially, spiritually. Dahil yun ang pangako mo, Panginoon, sa condition maging masunurin kami sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, magtarpat mo kami na hindi masunurin po sa iyo. Bigyan mo po ang bawat sa pagkakataon, O Diyos, na magamit pa in furtherance of the gospel. Hindi lang po sa mga kapatiran dito sa Gethsemane, kundi sa ibang bansa, ang kapatiran doon, na naglilingkod sa inyo, Panginoon, na sa ibang bansa. I pray mo, God, na tumibay sila ng pananampalataya, all of thy grace. Dalayan ko sa bawat mananampalataya na pumunta dito sa harapan at tayo po'y magkaisa sa panalangin. Men upstairs, mga women downstairs. Tayo po'y magkaisa sa panalangin. At kausapin natin ang Diyos, O Panginoon, salamat po sa maraming biyaya. Halikay po sa harapan ng kapatid. Tayo po'y mag-pray. God touch your heart. Come forward and pray. Alam ko may problema kayo. Alam ng Diyos ang bawat problema natin. Why not pray to the Lord that the Lord will resolve the problem according to His own grace. Welcome forward, brother. Panginoon na makapangyarihan at maunawain ng Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na pinaalalahanan mo kami kung dapat namin gawin sa araw-araw na pamumuhay. Na ang iyong mga anak ay dapat mag-enjoy in serving. Mag-enjoy kami sa Christian life. Una, may pangako sa amin eternal life. Mayroon nga mo Diyos sa sinabi sa amin na nakasulat sa libro ng buhay ang aming pangalan. Na kami po yung Diyos. Pagkatapos sa buhay, pansamantala sa lupang, ginagalawan po namin, ay sa heaven po ang aming pong patungo. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil ang inyong salita ay laging lahat po ay totoo nangyari. At ang inyong salita, O Diyos, ay walang matagumpay na kasinungaling. Dalangin namin, Ama, tulungan mo kami tumibay sa pananampalataya. Sa lahat na nag-forward ay Father, ano man po ang kanila pong pinag-pray, hindi ko alam ang laman ng kailang puso. Pero alam mo ang kailang dalangin, Panginoon. Nabigyan mo ang bawasa ng pagkakataon, O Panginoon. Nang masagot ang aming panalangin, ako din tayo. Dalahin ko, i-bless mo sa lahat na nag-forward. At ang mga kapatiran na hindi nag-forward, hindi ko alam ang kailang dalangin, Panginoon. I pray, I commit to lang with the Father. Nakausapin mo sila, Ama. I-resolve mo ang bawat panalangin po nila. Nahigit sa lahat, kontrolin mo ang kanilang buhay sa bawat isa. Naipasakot nila ang kanilang buhay, ang aming buhay sa bawat isa sa amin. Sa inyo, Ama. Dahil sa inyo may kasiguraduhan. Sa inyo, there's success. Sa inyo, there's victory, O God. Sa inyo, Diyos, masaya ang maglingkod. I pray, O Father, patawad po sa ating mga nagawang kasalanan. Dismiss mo kami magkagalakan na ikaw nakita sa mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.